patingin tayo sa isang babae, pero Christian naman, ganito yun. Hindi, yung ano mo na, ano yung ano yung halimbawa kung sakaling nagkaroon tayo na sabihin natin, na-develop sa isip natin yung hallucination, doon papasok yung pananaw. Okay. Kung familiar kayo sa hukom ministry, yung training sa church, sa family, sa individual, sa mag-asawa, na huwag magkaroon ng vacant time sa sarili. Di ba meron tayong teaching word, meron tayong sa Bible na yung bata hindi dapat bigyan ng bakanteng oras. Puro training dapat. Okay? Tayo, meron din. Under progressive ministry naman to, hindi PTA, hindi sa patriarchal training na. Progressive ministry training na to. Hindi na church. Hindi ka dapat mabakante. Kahit anong kapiran mo, busy ka sa trabaho, hindi totoo yan. You still need rest. Part of your rest is done. Before you go to sleep, pwedeng maraming form yan personal devotional time, family devotional time, bibigyan ka ng toka sa church. Just because binigyan ka ng gagawin, hindi mabilis makasingit ang kaaway. Yung sinasabi mong hallucination, na ano ka na, mapopossess ka na rin. Kung nabakanting oras mo. Pag nabakanting oras mo, wala ka sa ministry. Wala kang part. Katulad ng bata. Ito ay malaking katawan. Pero pwedeng kaluluwa mo bata. Sa harapan ng Diyos. Kaya bata mo lumalago ka lang. Para ka na rin nabakante. At dyan papasok na yung diablo, papasok na yung mga yung temptation. Papasok na yung sige. Si William, gano'ng kalayo? Sige. Sige, nakama. So, yung, kasi maganda kasi, halimbawa, yung degree, yung kasalanan. Hindi kasalanan, parang sabihin, yung second group, tumingin na, medyo, di ba nang gabi? Hindi ka to. Okay, sige. Another continuation ng payo. Parang hukom na payo to. Hukom class natin to. Pag nag-second look ka, antidote mo yung din gawain. Kasi pwede mo pigilan sarili mo. Pwede mo pigilan sarili mo. Ginagawa ng monasticism. Ay, Pentecostal, pero din mo. Okay? Alam mo ang antidote dyan? Revelation. Una, ano yung training upbringing mo? Mayroon training upbringing, tatanungin ko kayo, nakakita naman kayo na hindi Christian pero wala siyang imbalance na lust sa babae. Hindi siya Ascetic na may ascetic. hindi ascetic, decente lang na tao. Nakakita na kayo? Believer siya pero decente siya. Hindi siya loko-loko, hindi siya titingin sa babae, hindi pa siya ganun, hindi pa siya makorap pero hindi pa siya corrupted. Nakakita na kayo ng ganun. Okay. So, first, mahalaga kung galing ka sa PTA background, training. So, kung lumaki ka sa isang 20 years na training na kompleto sa home ministry sa pamilya, medyo sarado ka ron. By the time na in-expose ka nun, para kang inosente. Hindi ka madaling ma-develop yung lust. Number 2, pero may tukso pa rin Pwede ka pa rin nakikinig. May gawain ka sa church. Meron kang progressive ministry sa PTA rin. Ngayon, ano mangyari? Sa'yo, pwede ka ba magkaroon ng lust? Kaso, just because you share the word, may nangyayaring cleansing. Importante, huwag mapuputol. No? The word will cleanse you. Sabi ni Kristo, my words have sanctified them with their truth. The word is truth. Yung salita ni Kristo, nalilinis din sila. Pag sinalita mo yung word, nalilinis ka. Kunwari, puso mo, gusto mo magkasala, pero nag-witness ka sa isang tao, di ba parang namamatay yung pita mo? Namamatay yung pita mo. Ang antidote mo, hindi mawawala dapat yung sharing report na yan. Sa family, sa couple, sa church, habang sa individual, mag-isa ka lang. Personal devotional time. So, that keeps you alive. That keeps you alive spiritually. Head above the water. Guys, ako may tanong ko. Kasi, di ba, dinisenyo tayo mga lalaki. At alam ko na mano natin yan because ay Adam. Tayo mga Kristiyano, kahit sabihin natin mga Kristiyano tayo,
meron antas yung ating yung ating spirituality. Kasi habang tumataas yung ating antas ng spirituality, sinasabayan din yung temptation sa laman. At bilang mga lalaki, alam natin, hindi mawawala yun sa atin. Paano natin ma-maintain na ganun? Hindi, yun nga. Yung programa na ibibigay ng hukom, pag may session ka, bibigyan ka ng daily routine. Kaya kailangan ng session kasi hindi pare-pare yung routine. Pwede naman natin turo yung routine, kupihin nyo. Parang yung robot, lahat kumupya dyan. Hindi naman pare-pare yung buhay ng tao yung schedule nila. Yung iba maluwag, yung iba mahigpit ang oras. So, kailangan mo ng session sa hukom. Sa session ng hukom, ibibigay yung routine na matutupad yung required na diet mo sa Word of God. Kahit mag-isa lang ako. Hindi, session nga sa hukom. Halimbawa ako magpapaligid sa'yo. Yes. Alam mo ba, ito hindi lang matutupad sa atin. Every individual kailangan may folder. May session. Every couple kailangan. Every family kailangan. Yung busy-busy ang church, tutusin kulang na kulang oras. Dapat busy-busy tayo. Dapat ba natin sa halina? Isipin mo, individual, may session ka na. Pag-asawa kayo, may session na kayo. May family, may session na. Minsan pwede pagsabihin yan. Kahit kung kulang na kulang sa oras, kulang na kulang sa manpower. Pero, dapat natupad yan sa panahon ni Moses. Of course, defensive kay Moses. Pero nakasulat sa Bible, natutupad yan. Minsan, Holy Spirit ang accident rin ng palig. Pero tayo na may pakayag dyan, sa hukom training ministry, sa Bible, kailangan to pa rin natin. Kailan lumapit kayo? Ito, ako mag-isa, kulang ng power. Hindi pa kayo lumalapit. Kulang na kulang ng power, pero bakante ka oras ng 5 years. Basta pag pumupunta. Ayun na. So, nakuha mo, Brother Dennis. Kailangan makakasunod. Break na muna tayo. Kain muna. Oo, break talaga tayo. Okay. As a sacred meal. Ibig sabihin, let's share the word of God when we eat the food. Self-question answers. Dito, dito.